salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Aklat ng Awit, chapter 67. O Diyos, kaawaan niyo kami at pagpalain. Ipakita niyo sa amin ang inyong kabutihan, upang malaman ng lahat ng bansa ang inyong mga pamamaraan at pagliligtas. Purihin ka sana ng lahat ng tao, O Diyos. Magalak sana ang lahat ng tao at umawit ng papuri sa inyo, dahil sa makatarungan niyong paghahatol at pagpapatnubay sa lahat ng bansa. O Diyos, purihin sana kayo ng lahat ng bansa. Mag-ani sana ng sagana ang mga lupain. Naway pagpalain niyo kami, O Diyos, na aming Diyos. At magkaroon sana ng takot sa inyo ang lahat ng tao sa buong mundo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever.
your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore, who reigns forevermore. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Tunay nga, O Diyos, na narito po kami upang bigyan ka, Panginoon, ng pinakamataas na pagdakila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa grace, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa. At patuloy, O Diyos, na sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pananambahan, Panginoon, ngayong umaga. We praise you, Lord. We glorify your name. Kayo pong aming tinataas, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Nanlulumo, nagdaramdam, naguguluhan at nasasaktan. Ang mga salitang ito ay pangkaraniwan na lamang. Sa isang bayang tigib ng hapis, balot ng takot at umaapaw na pighati, panaghoy na lamang ang ilalabas ng labi. Gayon may manunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw, ang kahabagan niya'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, ang katapatan niya'y napakadakila. Si Yahweh ay sa akin at ako ay sa Kanya. Bakit ka manlulumo? Bakit ka magdaramdam? Sa Diyos ka magtiwala, Siya ang iyong asahan. Siya ang Diyos na tagapagligtas, Siya ay dapat awitan. Manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Ang pag-asa, pag-ibig, biyaya at kahabagan ay may nakalaan, at ito ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, at Siya ay madadakila ngayon hanggang sa walang hanggan. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit
ako'y mananan sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y mananan, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y mananan, ako'y mananan, ako'y mananan sa piling mo. Purihin po ang Diyos sa ating patuloy na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos at pagbubulay din ng Kanyang salita. At dahil po ngayon ay ikalimang linggo ng Agosto, meron po tayong panahon din ng mas maraming pananalangin. Ang basehan po ng ating pagbubulayan ay nasa Marcos chapter 5, 21 to 24, tsaka 35 to 43. Ang pamagat po natin ay The Voice of Hope ng Panginoong Yesus o ang tinig ng pag-asa mula sa ating Panginoong Yesus. At ngayon po, basahin natin ang salita ng Diyos. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Marcos, Kabanatang 5, talatang 21 hanggang 24 at 35 hanggang 43. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong alalahanin ang guro, sabi nila. Ngunit ang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Walang isinama si Jesus noon maliban kina Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya ay natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya,
Pinagtawanan siya ng mga tao, subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," nang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon din ay bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag niyang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pagbulayan po natin ngayon ang mga tauhan sa ating kasaysayang binasa, at ito rin ang magiging basehan natin sa ating panalangin. Una po ay si Jairo. Siya po ay sinasabing tagapamahala ng kanilang sinagoga. Ibig pong sabihin ay siya po ay lingkod ng kanilang bayan. Pangalawa po, mapansin natin na siya po ay may panahon sa kanyang pamilya. Yung kanyang anak ay sabi po dito ay malubha ang kalagayan. Kaya po siya ay nagbigay ng panahon para humanap ng lunas. At tama-tama, dumarating po ang Panginoong Hesus. Kaya lumapit siya, nakipagsiksikan din siya, at sinabi niya na maawa ang Panginoong Hesus sa kanyang anak at puntahan at bigyan ng kagalingan ang kanyang anak. Dahil ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay na. Pangatlo po, siya ay makadiyos sapagkat nung lumapit siya sa Panginoong Hesus, lumapit siya na may paggalang, nagpatira pa siya at talagang nagtiwala siya na sa Panginoong Hesus may kagalingan. So ganoon din po sa panahon natin ngayon. Marami tayong mga namumuno, panalangin natin na sila po ay maging makadiyos, sila po ay makapagmahal sa kanilang pamilya. Panalangin natin yung mga magulang, lalo na po mga tatay, na magkaroon sila ng panahon sa kanilang anak, hindi lamang po sa paghahanap buhay, at higit sa lahat sila ay maging malapit sa Diyos. Ito po ang ating mga pananalangin. Patuloy po tayo sa ating panalanginan. Pikit po natin ang ating mga mata at yumuko tayo at tayo'y manalangin. Panalangin po natin ang ating bansa at ang ating mga manggagawa sa ating pananambahan. Makapangyarihang Diyos Ama, patuloy ka po namin pinupuri at itinataas at sinasamba sa bawat araw ng aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo, O Diyos. I pray, Lord, make me the man of prayer. At i-bless mo po ako, O Diyos, the wisdom to consult you sa lahat ng aking gagawin. Lord, sa oras na ito, ako'y dumudulog sa iyong kabanalan. Ilalapit ko po sa iyo, Diyos, ang aming bansang Pilipinas dahil sa hirap na dinadanas. Panginoon, alam namin, Lord, na kayo lamang ang makapangyarihang Diyos na aming inaasahan. Alam namin sa iyo ang aming pag-asa, Panginoon. Lord, kayo nga po, Diyos, ang magbigay ng tamang direksyon sa aming mga namumuno, sa aming bansa, mga leader sa bawat ahensya ng aming gobyerno. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng liwanag at tamang direksyon sa pamumuno. At baguhin mo po, Diyos, ang kanilang mga puso dahil ito lamang, O Diyos, ang dahilan upang ang aming bansa ay manumbalik sa kabutihan, O Diyos. And you alone can heal our land, O Lord. Walang anumang gamot na kayang gumaling magbigay lunas, kundi ay ang pagbabago ng aming mga puso. Panginoon, nilalapit din namin, O Diyos, ang aming mga manggagawang sa aming pananambahan, ang aming mga pastor, ang kanilang mga pamilya, at sa lahat ng mga tinawag mo manggagawa, O Diyos. Puspusin mo po sila, O Lord, patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng aming kalakasan, O Lord, sa pagharap ng anumang problema, lalo na ang virus na hinaharap namin, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa amin ng lakas spiritual, O Lord, upang patuloy kaming sumamba sa aming Diyos na kinikilala na may hawak ng aming pag-asa. Lord God, patuloy kaming nagpupuri, O Diyos, at nawa, O Lord, inihiling ko, Lord, na
I-guide mo po, Diyos, ang bawat isa, ang aming sambayanan, ang aming mga leader sa aming bansa, at aming mga manggagawa, Panginoon, sa aming pananambahan, na sana po, Panginoon, ang iyong kalooban lamang ang aming matupad at masunod sa araw-araw ng aming mga ginagawa. Muli, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Binabalik namin, Lord, ang pasasalamat, and thank you, Lord, thank you for being the Lord of all sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Pangalawa po naman natin makikita rito nga yung anak ni Jairon na sabi nga po ay 12 taong gulang pa lamang. Itong bata na nakakalungkot ang kanyang kalagayan kasi meron po siyang sakit. At malubha ang kanyang karamdaman. Hindi po sinabi kung ano ang kanyang sakit. Pero siyempre wala pa namang COVID-19 noon. Posible po siya ay may pneumonia. Hindi lang natin check. Ngunit malubha po siya at dahil nantala ang Panginoong Yesus, dahil po sa story, ay yung babae nga pong bleeding o yung dinudugo ay naantala ang Panginoong Yesus. Kaya yung bata po ay nagkasakit, naging malubha, pagkatapos po ay namatay. At sa ngayon po, panalangin natin yung ating mga anak, mga kabataan na sila ingatan ng Diyos at bigyan ng kalusugan at kalakasan. Tulungan sila sa kanilang pag-aaral at matupad pa ang magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ito po ang ating panalangin at samahan po natin yung ating kapatid na mananalangin patungkol dito. Sige po, sabay-sabay po, sama-sama po nating ipanalangin ang mga bata at kabataan ng Blessed in Christ by Grace Church. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na ipapanalangin po namin ang mga bata at kabataan ng Blessed in Christ by Grace Church. Lord, sa oras na ito, nais po namin silang ilapit sa inyo at sa kanilang pag-aaral ngayong dadating na pasukan. Lord, inalalapit namin sila, bigyan niyo po sila ng katalinuhan, ng kalakasan sa kanilang pag-aaral, lalo na't iba yung magiging setup nila ngayon at nawabigyan niyo po sila ng patience, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo din po sila, Lord, ng mabuting kalusugan at iiwas niyo po sila, Panginoon, sa kahit anumang sakit, Lord God, lalo na sa pandemic ngayon, nawa hindi po sila maapektuhan ng sakit ngayon. Lord, ipinapanalangin din po namin ang kanilang mga magulang. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, ng patience, Lord, sa paggabay sa kanila at sa patuloy na pag-aalaga po sa kanila. And Lord, salamat po dahil patuloy niyo po silang sinasamahan sa araw-araw po nilang pamumuhay. Lord, nawa, Panginoon, sa kanilang buhay, patuloy niyo po silang gabayan at nawa patuloy niyo pong ilapit, Panginoon, ng kanilang mga puso papunta sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, maging instrumento itong pagkakataon na ito na patuloy ka nilang makilala, Lord. At malaman nila na ikaw pa rin po, Panginoon, yung kanilang Diyos na magliligtas sa kanila, Panginoon, hindi lang sa pandemic na ito, kundi sa kanilang spiritual na buhay. Salamat, Lord God, at nawa patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa sa kanilang paglaki, ikaw pa rin po yung patuloy na makilala nila at ibahagi nila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga kakilala. Maraming salamat po, Panginoon, at inalalapit po namin sila sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pangatlo po nating makikita sa kasaysayang ito, yung maraming mga tao na nakikipagsiksikan para makalapit sa Panginoong Yesus. Tunay po na natural na sa tao pag meron siyang kailangan sa isang pupuntahan niya ay kumisan ay hindi na niya niisip yung mga iba, nagsiksikan na po sila. Sa panahon naman yun, wala namang problema kasi wala namang pandemic. Pero sa kapanahonan nga natin ngayon, nakakalungkot kung minsan nalilimutan na yung social distancing. Pero maganda rin po yung pakay nila, sila ay gustong lumapit sa Panginoong Yesus
Baka yung iba po ay gusto makapakinig sa kanya. Yung iba naman naghahanap nga ng kagalingan, kagaya po ng babae at ni Jairo para sa kanyang anak. At ang Panginoong Yesus naman ay nandoon at yung mga tao nga, isa po dito lumapit sa kay Jairo at ang sabi niya, huwag nang abalahin ang guro kasi ang kanyang anak ay namatay na. Ngunit nung marinig ito ng Panginoong Yesus, sinabi niya na huwag matakot si Jairo, sumampalataya at magtiwala at may pag-asa pa sa Diyos. Makita rin po natin yung mga tao dito na noong dumating ang Panginoong Yesus, dun sa binasa natin, noong dumating ang Panginoong Yesus sa bahay, ay nag-iiyakan na sila. Yung iba po dito, sinasabi na mga inuupahan para umiyak, para lalong maging mas malungkot yung senaryo po doon sa bahay. So marami pong mga tao ngayon na dumaraan sa kalungkutan. Yung iba po naman ay talagang halos nawawalan na ng pag-asa. Lalo na po dumarating nga ang kahirapan sa panahon natin ngayon. At sinasabi nga po na yung iba ay binabawi na lang nila yung kanilang buhay. Hindi po tama yun. Pero po talagang sa hirap ng buhay, marami na wala ng pag-asa. Ngunit sinabi ng Panginoong Yesus na naman na bakit sila umiiyak? Sapagkat ang bata ay natutulog lamang. Sa Panginoong Yesus, yung kamatayan ay para lamang isang pagkatulog. Ngunit yung mga tao, nung narinig yun, na naman nag-iyakan, ay pinagtawanan nila ang Panginoong Yesus kasi tiyak nga nila na patay na, kaya nga sila ay nag-iiyakan na. Kaya muli po, nandito yung tinig ng Panginoong Yesus sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Nung sinabi ng mga tao na patay na ang anak, ang sabi ng Panginoong Yesus, huwag siya mawala ng pag-asa, si Jairo. Nung nag-iiyakan sila, sabi ng Panginoong Yesus ay huwag silang malungkot sapagkat ang Panginoong Yesus, ang bata ay hindi pa naman patay kundi natutulog lamang. So panalangin po natin ngayon ang maraming mga tao na naghahanap, nagsisiksikan, naghahanap ng lunas sa karamdaman. Nawa po ay makalapit sila sa Panginoong Yesus at pakilala nila ang Panginoong Yesus bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang ating panalangin sa mga sandaling ito. Sa panahon ngayon, marami po sa atin ang nangangamba at natatakot dahil po sa pandemya. At ngayon po, alam natin na may mga bagay talaga na hindi natin makakayanan sa ating pisikal na kakayahan. Kaya po, may magandang balita po na ibinigay sa atin. Ito po ay ang kapayapaan at ang kasiguraduhan sa pangalan ni Hesukristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Kung hindi pa po natin siya natatanggap, sabayan niyo po ako sa ating panalangin ngayon. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng opportunity para magkaroon ng pag-asa. Lord, ngayon po, kami po ay nagpapakumbaba at kami po ay lumalapit sa inyo at inaamin po namin na kami ay makasalanan. Kaya Lord, humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patuloy nyo na pakalinisin ang aming puso at isipan. Tinatanggap po namin kayo, Panginoon, sa aming puso. Binubuksan namin ang aming puso. Pumasok po kayo, Panginoon, sa aming puso at isipan, Lord. At kayo po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Gayon din, Panginoon, marami po sa amin ang nangangamba at marami po sa amin ang patuloy na natatakot. At dahil po dito, hindi po namin alam ang aming iisipin, hindi po namin alam ang aming paniniwalaan. Lord, patuloy po kami na lumalapit, patuloy po kami na humihingi sa inyo ng wisdom, Heavenly Father, sa mga bagay na kailangan naming matutunan, sa mga bagay na kailangan naming tanggapin. Higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso at ng isipan na magkaroon ng kaisipan, Panginoon, na patuloy na paniwalaan, Panginoon, ang sinasabi, Lord, ng inyong banal na aklat, ang Biblia. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Heavenly
Heavenly Father, upang maintindihan ang inyong mga salita at higit sa lahat, bigyan nyo kami ng wisdom, Lord, upang makilala kayo at makita, Panginoon, ang inyong ginagawa sa buhay namin sa panahon ngayon. Dahil alam po namin na meron po kayong tinuturo, Lord, sa aming pagdedesisyon, sa aming buhay, pampamilya, sa aming buhay, Panginoon, sa trabaho, Panginoon. At alam po namin, Lord, na kayo ang patuloy na tutulong at magpapaintindi sa amin at sa aming mga magpapaliwanag, Panginoon, sa aming mga isipan. Maraming salamat po sa inyo po. Ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang uli po natin makikita dito ay ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga isinamang alagad na ayon sa story ay si Santiago, si Juan at saka si Pedro. Ngunit po yung mga alagad naman, wala naman silang sinabi dito, wala ding binabanggit na ginawa nila. Posible po ang ginawa lang nila noon ay sumusunod sa Panginoong Hesus, nag-oobserba at siguro kung ano kaya pwede nilang may tulong. So sa mga panahon po ito, hindi pa sila talaga handa na maging tagapanguna. Pero ganun po talaga, ang isang tagapanguna kailangan maging mabuti munang tagasunod ng ating Panginoong Hesus at ng mga nakakataas sa Kanya. A good leader must be a good follower. Pero ang ating focus po dito ay ang ating Panginoong Hesus na siya nga ang tinig ng pag-asa. Ulitin po natin nung sinabi nilang patay na ang bata, ang sabi ng Panginoong Hesus, natutulog lamang siya. At nang pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad saka sa magulang ng bata at nang pumasok sila sa kinaroroon ng bata, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabing, Talita kum, na ang ibig sabihin ay ineng, bumangon ka. Noon di bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na mahigpit na pinagbilin ng Panginoong Hesus na huwag sasabihin kanino man ang nangyari at pagkatapos nutos niyang bigyan ng pagkain ng bata. Yung Panginoong Hesus po, tunay na siya ang pag-asa. Ang isa sa sinasabi na huling kaaway natin na kanyang tatalunin ay ang kamatayan. At dito pinakita na ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa pagpapagaling, sa karamdaman, kundi po sa pagbuhay, maging po sa mga namatay. Kasi para nga po sa kanya, sila ay parang natutulog lamang. At hindi po lamang yon, ang pag-asang ito ng Panginoong Hesus ay nasa atin din na balang araw tayo muling bubuhayin ng lahat ng mga namatay sa Kanya ay muling mabubuhay. At para patunayan niya ito, siya mismo ay nabuhay mula sa mga patay. Siya ang nagtagumpay sa kamatayan. Kaya po sa ating inawit, pwede nating sabihin, He is the risen Lamb of God to set people free. And I can say that I can walk with Him every night and every day. Kaya po nating lumakad na kasama ang Panginoong Hesus sa araw-araw ng ating buhay. At salamat na ang ating kasamang ito ang siyang nabigay sa atin ng tunay na pag-asa sa mundong ito. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able.
raised to life. Our God is able in His name, and we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Bilang mananampalataya ng Diyos, sama-sama tayong lumago bilang mananampalataya. Pagbulayan ang salita ng Diyos araw-araw at laging manalangin. Sumama tuwing linggo sa ating online Sunday worship. Makibahagi sa mga gawain at paglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong mamuhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Karoon po tayo ng uling panalangin. Salamat po Diyos na kayo ang tunay na pag-asa ng mundo. Sa maraming mga tao na naghahanap ng lunas at mga pangangailangan nila sa buhay, nandyan kayo. Kung sila o kung kami mananalig sa inyo, tatanggapin namin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ay bibigay niyo po ang lahat ng aming pangangailangan at pagtatagumpayin niyo kami sa lahat ng aming laban dito sa mundo. Salamat din po Panginoon na sa mga magulang na patuloy na nangangalaga sa kanilang mga anak at pagpalain niyo po ang bawat isa, maging po ang mga bata at mga kabataan. Salamat po Panginoon, kayo ang tinig ng pag-asa sa mundong ito at muli sa inyo namin sinasalig ang aming buhay, ang aming pag-asa. At ngayon, ang patuloy na pagsama ng Diyos Ama at ang pangangalaga niya, ang patuloy na pangunguna ng Panginoong Yesus at ang pagkilos ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay ay ating maranasan, at ang kaaliwan, ang kapayapaan, ang kagalakan at pag-ibig na nagmumula sa Banal na Espiritu ay maranasan nating lahat ngayon, at habang tayo nabubuhay, pagpalain tayo ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa
sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa